Hi guys! Ayan, nandito na naman tayo sa bahay nila Sam. And grabe, ang dami na naming na nakain. So, correction pala, mansion. So, hindi lang simpleng bahay. Alam nyo naman. And ito, may new friend kami. Ate Marilyn, Attorney Attorney Marilyn. Oh, Attorney Marilyn Torres ng Philippines. Wow! Yan, bagong recruit namin. recruit namin. Oh, so ito kakataas lang namin kumain. Ay, Diyos ko, dessert, charot. Clip. Basta sa ano yun? And meron pala kaming bagong vloggeries. Vloggers, alam mo. Hindi to topic niyo! Binili na. Binili po yung dati naming camera kasi mag-start na siya ng kanyang vlogging journey. Para sa mama ko lang yun. So, ito na. Ito yung ginagamit talaga namin pang vlog dati. So, pasensya na. Alam ko may gusto rin. May nagko-comment rin gusto bilhin to. Ganyan Pero, lang yan eh, oh. naunahan po kayo ni Madam Bianca. Ang kanyang intro daw po ay mga kadyoga. Hindi ka sample. Ipakita ka naman. Pakita mo yung anak, Mare. Yan po anak niya. Loko-loko. Sample na dapat hindi ka mahiyain. What's up mga kajoga? Nakakat din na ba lahat? Ayan. So, Anak mo lagay mo sa kwarto. oo nga, inaayos May na extra nito. case ito eh. Kaso, mas maganda kasi ito dahil bakal yan. You want So, sit- para makikita mo yung sarili mo dito? Oo. Hindi, sige, Ito yung Bibi, sample mo kung paano mag-open tsaka close. Yung original na. On, Yan po yung Binilang ko nanonood lang sa ng Red extra Beer. Ito, ganyan. On mo lang. Oo, waterproof yan. Nalaglag yan sa red Hindi, beer, ang pero waterproof buhay dyan, pa yung rin. taas lang ha. Ito, hindi. Hindi. Waterproof? Oo, yung taas lang. Bibi, nung nalaglag ko pareho. Hindi, ang Isa binigay lang ko sa'yo, pala. isa lang. Oo, buti na lang waterproof. Ito. Ay! Diba? Uy, nakikita ko yung sarili ko. Kaya pag gagamitin mo yung isa lang, halimbawa, gusto mong yan, nasa pool ka. Tara na sa labas, Bianca. Kailangan mo Mag-vlog talaga ka na yung sa isa. may Ito snow lang na- ang kailangan mo. Hindi Mas pwede maganda to snow kasi namin dito. may butas yan eh. Ano magiging topic mo? Buhay Canada? Kaganda. Wow! Siyempre, itatapik mo yung wala ka, Mare. Sexy ha! Ay, char! Wow! Presenting! Basta mag-comment kayo sa akin pag malaki dede niya. Charot! Joke lang. Ano magiging, Yung ano? joga kasi niya, Mare, may sariling buhay. Anong pangalan mo sa YouTube? Wala pa. Papangalan Wala pa. And sabi ko ba, hindi ka pa raw ba mag-i-start? Hindi pa, baka pipirma ka sa Hollywood, Mare. Ayoko sa iyo. Hindi pa allowed ni Madam Charo? Hindi pa, kumakain pa ng balot, Mare. May laman pa pa. Ay, si Ate Marilyn. Next time, interview natin. Another lawyer na pumunta dito sa Canada and legal assistant diploma program din. Kaya kami ang mga Idol niya kami. mentor. Idol niya kami. Iga-guide ka? Kayong mag-guide sa akin. Iga-guide ka o ililigaw ka ni Sam? Parang iniligaw. Alam mo yan, te, magbayad ka lang. Bisa mo lang. May bayad para hindi ka nagawa. So, tuloy ang kwentuhan and mamaya magbi-video okay kami sa baba. Kung video okay na si Sis Ronet. Sabi niya kahit mag-isa lang daw siya. Walang gana kumakain. Charger pala. Okay. Hi! So, nakauwi na tayo galing kila Sam. Yes. Yan. So, very thankful talaga ako na may mga ganun akong klaseng friends. Ayan, magulo pero masaya. Yeah, sobrang saya. Dahil nakakatulong siya sa ating mental health. Lalo na kapag during winter talaga ay may mga winter blues tayo na tinatawag. So, maganda na magkaroon tayo ng support system. Yan, naaalalay sa atin during the uncertain times dito sa immigration policies ng Canada. And so anyway, shoutout din kay ate, no? Yung na-meet namin kanina, no? Actually guys, lawyer din siya sa Pilipinas before. Oo. Then, ngayon nakikipagsapalaran din na maging isang international student. And parang Basta, second oo. sem pa lang siya, no? Hopefully, ma-interview din natin. Yeah. So, second SEM Legal Assistant Diploma Program din. Si ate or sis Marilyn. And yes, interview natin yan. Bakit din siya nag-try dito sa Canada. Yan, lalo na ngayon na mas humigpit yung policy. And given the fact na lawyer na siya sa Philippines. So, we just have to apologize or say sorry talaga for the past few days or weeks talaga. Hindi na tayo nagiging updated sa mga bagay
bagay-bagay. As much as possible talaga, yun ang goal natin. Pero ang daming nangyayari lang din sa ating personal lives. Ayan. Kaya siguro, ayan, unahin lang din muna namin yung family, yung mental health and everything. And we'll see, parang kung maka-back on track tayo, yan, soon as possible tayo. So, ito na nga, yung itatackle namin in this video ay about sa mga nagre-reach out sa amin. Yan, tuloy-tuloy pa rin talaga, guys. I think yun nga, nabasa nyo na rin, 2025 would be like somehow year of refusals or maraming magiging Dami. refusals na naman. So, may mga nagre-reach out din sa amin na ilan-ilan. Kasi alam namin or alam din nila na nangyari sa amin before. So, pini-PM kami kasi daw, ayun nga, unfortunately, na-refuse din sila on this ground and so and so. So, tinatanong kung ano daw ba yung ginawa namin. O, pasensya na guys, no, medyo late na tong vlog namin. Kasi sa Pilipinas pa lang talaga kami, ang dami na nagme-message sa amin kung paano nga daw Pero namin ginawa. nagre-reply naman kami sa PM. Pero at least ito, ngayon since feel ko nadadagdagan every week may nagme-message na nare-review. So, guys, syempre sila quiet lang. So, kami yung nagpa-vlog kaya kami yung nag-share na may ganitong nangyayari talaga, guys. Dumadami yung refusals and nakakalungkot lang din. Nakakawa din talaga actually pag nababasa ko nga yung mga messages sa amin, sa page namin, even din sa mga comment section. Grabe, minsan mga 5 to 6 months na raw silang nag-apply hanggang ngayon wala pa ring result. Yes. So, kapag thinking about it, alam nyo naman yung pinagdaanan din namin last year. Yun yung ayoko na rin talaga mangyari. Kasi kapag papel na yung nadamay, alam nyo yun, sobrang lutang ka na. Hindi mo alam yung gagawin kasi out of your control na Tama. yung pwedeng maging desisyon. So, ang kailangan mo lang gawin, yung parang apply ng certain set of documents para ma-approve ulit or ma-reapply ang inyong application. So, isi-share namin kung ano ba yung ginawa namin nung na-refuse si Alwin sa kanyang open work permit extension. So, sa mga hindi nakanood, yung quick background lang, nung nag-apply kasi ako ng PGWP application, sinama ko rin siya as my dependent and in-extend siya for SOWP. Ayan. So, come 6 months, so after 6 months, nagkaroon ng result. Pero nauna yung kay Yun nga lang Alvin, nauna yung sa akin. and he got refused. Yes. So, after some days naman, na-approve kami ni Zion. So, kahit na-approve kami ni Zion, syempre hindi kami ganun ka-happy dahil, yun nga, Yun nga, na-refuse na ako. yung kay Alvin. Just to be exact din guys, no, December 4 ako na refuse. Yeah. Yes, and sa document na yun, he has to stop working na kinabukasan. And ang reason nun is that he did not provide sufficient evidence daw that the principal applicant, which is me, is working under NOC 0 ABC. Yeah. So, yun yung nasa letter. So, not sufficient proof. Although, na-provide ko siya under my portal. Oo. So, feel ko, yun nga, siguro more on rechecking of documents, more on presentation of documents. Kaya, ang una kong ginawa, ayan, nag-research ako. Siyempre, there's some sort of panic, yung shock muna. Hindi ako makapaniwala. So, Totoo yun guys. Halos ito yung talagang- actually, namin, personal experience. Parang talaga kami natulala agad. Nung tumawag siya sa akin, Oo. talagang parang stop yung mundo ko. Yan, kung sa inyo naman din mangyari talaga yon ay matutulala ka. Mabigat, What will be the mabigat. next step? Kasi kung ako nag-work, syempre hindi naman ako nasa immigration law firm na ngayon. Hindi ako makakapagtanong unless I'll make an appointment to an immigration lawyer or consultant. So, parang feel ko kasi sobrang dami ng tasks ko. Hindi ko alam kailan ko isisingit, kailan ko asikasuhin. So, every night ko lang siya nagagawang i-research or whatever. But, during the night na refuse si Alwin, ang una ko namang munang ginawa ay motion for reconsideration. Yes, So, yun yung by Google ko lang yan. Google is the key. Ano yung possible kapag refusal. So, nag-search din ako sa mga Facebook groups, yan, with the keyword refusal para alam ko kung may similar experience na din ba para makakuha ko ng idea. So, nakakuha din ako ng idea somehow, pero hindi ito common. Kasi ang common na nagiging way nila is restoration. Kasi nga out of status ka na, you Yeah. have to restore your status within 90 days. 90 days.
Pero ang ginawa ko muna before restoration, I made a motion for reconsideration. So paano ba yung motion for reconsideration? Parang kailangan ko ba ng lawyer or consultant para gawin yon? So technically, hindi naman kailangan. Kayang-kaya nyo yan, guys. Lalo na kung nag-DIY kayo and kayo yung gumawa ng inyong SOP when you applied for study permit. Yung statement of purpose nyo, kung bakit kayo mag-aaral dito sa Canada, anong gagawin nyo, proof of funds, saan kayo mag-aaral, and just like that, yung parang essay lang siya na letter. So, gumawa ako ng motion for reconsideration, stating what happened, and this is the ground, and the reason why I think he should be reconsidered. And then I attach all the documents. Since ang ground nga, buti na lang din ay nakashow dun sa refusal letter, which I think it happens din minsan, walang reason. So, ang mangyayari, kailangan mo pa kumuha ng GCMS notes. So, magre-request ka pa certain processing time, which I forgot na. So, research nyo na lang din how to order GCMS notes. Kasi, doon yung makikita talaga ano yung naging reason ng officer of denying your paper. So, buti na lang sa amin, may reason. Kaya alam ko kung ano yung dapat i-provide na document. So, when I made the motion for reconsideration, 2 pages lang I guess yun na Microsoft Word. Tapos nag-type lang ako essay. And then, in-enumerate ko yung documents na i-attach ko. And then, in-attach ko yung documents. So, in one PDF file, wineb-form ko siya. Yeah. So, wineb-form ko using his details. Kasi siya yung na-refuse. Yeah. So, kung may magtatanong hindi sa akin na account or sa profile i-attach. Since sa kanya na-refuse, gusto ko ma-reopen yung kanya from refuse and then i-check ulit yung mga documents so para maging approved. And then, syempre, hindi naman agad-agad yon. Sabi sa mga na-research ko, very discretionary yung pagre-reconsider. Kasi syempre, na-desisyonan na yun eh. Nasa sa kanila na if re-reopen nila yon. Yes. Walang requirement for them to open again. So, pray lang talaga ang katapat namin during that time. So after nun, baby, after na apply natin yun, ano pa yung next na ginawa natin? Kasi talagang sinubukan namin lahat, guys. Sinubukan Yan. namin lahat ng pwede namin gawin. So, syempre, pray and then parang nakakawalang pag-asa na with all the diba, worries and doubts. Dumaan ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo. Sabi ko, ayan, mag-New Year na, parang walang nangyayari. So, before mag-New Year, yung about 4 weeks, sabi ko, parang mauubos yata na yung 90 days. 90 days naman yung allowance nyo to apply 3 for months. restoration. So, pwede nyong ubusin yun, kung ano man yung goals nyo. Pero kami, parang sa akin, 4 weeks, I think, sabi ko, baka hindi na i-reopen to. Try na natin ng, basta magpo 4 weeks yun, mag-apply na ako for restoration. Yeah. So, may process din for restoration with an additional application for open work permit. So, ang naging cost nun, about $495. Yeah. So, nung another bayad na naman. So, sa motion for reconsideration pala, since web form lang yun, walang bayad yun. yes. Essay lang, provide mo yung reason, provide mo yung documents na kulang, and that's it. So, walang payment required. Pero kapag restoration, you are required to pay yung unang-una, restoration ng fee, and then additional na application for open work permit. So, umabot siya ng $495. So, naging 2 na yung pending. So, naiisip ko na ano bang mangyayari kasi may MR na ako, tapos gumawa pa ako ng another application for him, which is restoration. So, pray lang ng pray, and then gladly, ayan, yun nga yung sinasabi natin na nagkaroon ng correspondence letter, nagkaroon ng ghost update, and then naging hopeful na kami na this is it, ganun parang unti-unti na baka kinabukasan meron ng result kasi ganun yung nangyari sa amin before Pero kasi either refusal or approval, may correspondence letter Pag muna. refusal kasi, guys, once na inopen, bigla, talagang bilis bilis na lumabas sa akin, na-refuse agad ako Pagkita talaga nilang Oo. kulang yung documents mo or hindi ka nag-comply whatever they required. Yeah. So, yun, nire-refuse nila agad yun. Pero kay Alwin naman, took some time or few days yan and then na-approve na siya. So, guys, yung approval ay nanggaling sa motion for reconsideration. Oh, yes. Dahil
nirefund sa amin. Di ba nagbayad ako binalik ng sa amin yung bayad, guys. $495. So, nirefund sa amin yon sa credit card kung saan ako nagbayad, yung binayad ko. So, ibig sabihin, since inapprove na nila yung motion for reconsideration, they said that hindi na kailangan. Kasi Binanggit meron din na, naman nila, meron na binanggit nila. daw desisyon or hindi ka na kailangan mag-restore dahil nga valid na yung iyong visa until this year. This next year, 2026. So, yun ang ginawa namin. So, kung may mga nagtatanong man, nagpi-PM, ayan yung sinasabi namin. Sabi ko, motion for reconsideration. And then, just make your own essay, provide all the details, and provide yung attachments kung saan kayo nagkulang. Kasi pwedeng nagkulang sa proof ng school. So, provide mo yung transcript mo, yung letter of completion, kung ano man. So, it depends kasi kung ano yung saan nakukulangan yung officer, kaya ka dinedenay. So, sa amin naman, yung proof ng job ko. So, ang in-attach namin is letter of employment and the pay stubs, which is, yun, granted agad in 1 month. Buti na nga lang din talaga guys, napansin agad ng halos isang buwan. Isang buwan talaga. Yan. Yan, grateful kami doon. Although, syempre, may mga bashers na hindi naniniwala na very impossible daw na ma-approve in just a month Yeah. dahil ang daming pending ng 4 months, 6 months. So sa amin, we don't force you to believe us kasi kami naman, we just share kung ano man yung nangyayari. So kung unbelievable yung 1 month na approval, I think it's up to you. So, Hindi na namin problema. so it's up to you to believe it, but we are here to just share kung ano man yung ginawa namin. So hopefully makatulong to sa talagang nangailangan ng information. And yan, good luck sa mga nagdadaan sa ganitong journey or challenge kasi mahirap din talaga. Kasi kapag tayo naman na-refuse, hindi naman natin masasabi, sana maging katulad din tayo na 1 month lang, sana 3 weeks lang din, Iba-iba katulad naman nila. Pwedeng mangyari 3 months, 4 months, so may kachat kami talaga 4 months, so processing time. And yan, sana naging okay na rin yung papers nila later on kasi hindi na kami nakapag-updatean after na sinabi nga namin na kami naman ay na-approve. Yeah. So hopefully sa mga nakukulangan ng documents, yan, i-provide nyo lang din talaga, attach all the necessary documents para hindi na tayo hanapan later on. And yun again guys, no, pasensya na medyo na late talaga tong vlog namin. And yan, magiging useful naman to sa mga taong nangailangan. Yes. And yun. So, yun lang naman guys yung vlog namin ano. And yeah, sana sana makatulong tong vlog namin na to sa inyo guys. Especially yung mga talagang nagkakaproblema ngayon. Sobrang umaabot ng 5 to 6 months. Yes. Diba? Parang sa amin talaga hindi biro yung magdaan ka sa ganong challenge. Parang ako, nasusuka na ako, ayoko na. So hopefully, malagpasan din ng mga kababayan natin nagdadaan sa mga refusals ngayon ang kanilang pinagdadaanan. Yeah, kaya nga sabi namin din guys dati no, parang ihanda natin yung sarili natin up to 5 to 6 months ganyan na wala akong work ganyan. So talagang inano namin sa sarili namin yun na sige baka kasi ganito rin hanggang baka umabot din tayo sa ganito katagal. Pero good thing na lang din talaga guys is yun nga 1 month lang na approve na agad tayo. Yeah. So I think that's it guys. Ayan, kung meron pa kayong gustong ipa-share sa amin or yung trinay namin about the refusal, just let us know ayan para magawa natin ng video. Yes. So yeah, I think hanggang dito na lang muna. Yeah, so yun guys, no, sa tingin nyo nakatulong tong video na to, please give me a thumbs up. And syempre guys, don't forget na rin to hit the notification bell para mas updated kayo ng mga video namin, Emma. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace. Peace!